Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Macatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Lalaking nanaganang magtsahin at nakaputol ng daliri, hinabol at kinuyog ng taong bayan. News 5 Exclusive. 3 pulis inakusahang ng rape sa kanilang babaeng kabaro. Buwelta nila, fake news yan. Isa pang News 5 Exclusive. Babaeng hinold up sa kanyang bahay, 11 beses sinaksak, pero buhay. Executive Secretary Ralph Recto at iba pang miyembro ng gabinete ng Marcos Administration gusto raw pabagsakin at sirain. Congressman Leandro Leviste, tinangkaraw taniman ng sex scandal si Recto. Kasong pandarambong at katiwalian, planong isampa ng ombudsman laban sa mag-inang Senator Loren Legarda at Leandro Leviste. Habang ang mga ebidensya sa flood control scandal sa Taguig na iniuugnay kay Senator Alan Peter Cayetano, hawak na rin ng ombudsman. Vice President Sara Duterte, wala raw problema kay Pangulong Bongbong Marcos bilang isang tao, pero wala kaming away ni BBM. May problema sa ako sa kanya bilang presidente. ahas sumiksik sa helmet na suot ng rider. Habang etong dagang ito naman, nagnakaw ng alahas na kalahating milyong piso ang halaga. Eto na nga. SB19 Supremacy. Bagong kanta, bagong performance at nanaga ng magtiyahin at nakaputol pa ng daliri ang isang lalaki. Ang suspect hinabol at tumalon pa sa Marikina River para makatakas. Pero nahuli pa rin siya ng mga residente at saka kinuyog. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Napasigaw at nagsitakbuhan ng mga residente ng Barangay Malanday sa Marikina nitong Miyerkules ng gabi. Nag-aamo kasi ang isang lalaking may hawak na itak. Ang isang residente, hinagisan ito ng upuan ang may itak para mapigilan ito. Siya tuloy ang hinabol ng lalaki. Nakunan pa sa cellphone video ang habulan. Bago ang kuha sa CCTV, nanaga na pala na magtiyahin ang lalaki. Tinaga niya sa ulo ang 10 taong gulang na lalaki. Naputulan naman ng daliri ang 28 anyos niyang tiyahin. Nasugatan din ito sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Nagtulong-tulong naman ang taong bayan kalaunan sa paghabol sa sospek. Mistulang may prosesyon sa dami ng humabol. Tumalon ng lalaki sa Marikina River para hindi masukol. Nakita na siya, guys! Nagpapaagos sa ilog! Sinundan at pinagbabato naman siya ng mga humahabol na residente. Matapos ang habulan, na-corner ang lalaki sa masukal na bahagi ng tabing ilog. Kinuyog siya ng taong bayan. Agad din itong binigyan ng lunas pagdating sa presinto. Sa inisyal na investigasyon, tinagaraw ng lalaki ang babaeng biktima dahil dati siyang ipinakulong nito sa kasong pagnanakaw. Nadamay naman ang batang pamangkin. Sinubukan pa namin kunin ang panig ng sospek. Kasalukuyang nasa ICU ang bata para operahan sa ulo. Ang mga kaanak hirap makatulog dahil sa dinanas na magtiyahin. Hindi ko alam kung ano mangyayari pag naayos na to. Pag nakalabas kami, kung ano ba ang ano ng apo ko, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Ayun ang inaano ko sa pinoproblema ko. Hindi ako makatulog sa gabi. Hindi ako makatulog. Dahil yun na nga yung iniisip ko, baka yung trauma sumubra, umano na sa ano niya, ulo niya. Naharap sa kasong frustrated murder ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Ninakawan at 11 beses na sinaksak ang isang babae sa Bulacan. Pati ang 3 taong gulang niyang anak, muntikan din daw saksakin ng suspect. Narito ang frontline report. Sugat sa balikat, lieg at likod ang tinamo ng 23 years old na si Shane sa San Jose del Monte, Bulacan. Pinagsasaksak siya sa loob mismo ng kanyang bahay. Ang suspect, kapitbahay niya. Kwento ni Shane, July 9 nang bumili siya ng yelo sa tindahan. Nakangitian pa nga raw niya ang suspect noon. Pag uwi niya, biglang nang trespass sa kanyang bahay ang suspect.
Tinutukan siya ng patalim at sinaksak habang ninanakawan. Bibigay ko na po sa kanya yung cellphone. Sinaksak niya po ako sa may liig ko. Sinaksak niya pa rin po ako habang kinukuha ko yung wallet ko. Gusto na po higil po hanggang sa pinagsaksak niya po ako sa may balikat. Tinangka rin daw ng suspect na saksakin din ang 3 taong gulang niyang anak pero binangga niya ito kaya nasaksak ang kanyang pisngi at baba. Sa kabuuan, 11 beses sinaksak si Shane at nasa ligtas ng kalagayan ngayon. Tumakas naman ang suspect na si alias Renz. Pero nitong Sabado, naaresto rin siya sa General Trias, Cavite. Nakakulong na si Renz at nakaharap sa mga kasong qualified theft at robbery with frustrated homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Ipapatawag ng NBI sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras. Kaugnay yan sumanitangkang taniman ng sex scandal si Executive Secretary Ralph Recto. Live mula sa NBI sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, pakidetalye mo nga itong mabigat na aligasyong ito. Julius, napurnada ang tangkang balak na i-frame up umano si Executive Secretary Ralph Recto na ayon kay NBI Director Melvin Matibag, bahagi ng mas malaking plano na destabilization plot laban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Matibag, iniimbestigahan na ng NBI ang anggulong yan maging yung character assassination sa iba pang miyembro ng gabinete ng administrasyon na binabalak raw ng oposisyon. Nabunyag ito matapos mahuli ng NBI National Capital Region sa isang entrapment operation ang isang talent manager na binubugaw ang mga alagang celebrity sa mga politiko. 5 babaeng artista ang nailigtas sa anti-human trafficking operation na yan ng NBI. Arestado naman ang kanilang talent manager. Pero habang nasa kustodiya ng NBI, dito na raw kinanta ng talent manager ang plano naman laban kay Recto. Base sa affidavit ng talent manager, may kumuha raw sa kanyang dating kongresista at kinontrata silang i-frame up si Recto. Kinilala niya itong si dating Negros Congressman Jing Paras. Pakinggan natin ang pahayag ni Matibag. Siya yung kumausap. Kumontak dito ka sa pimp, itong nagbubugaw nito. Ang tawag ko dito si Epstein ng Pilipinas, Kasi ayan actually siniber warrant namin yung telepono nito. Makikita natin kung sino yung mga kinausap ng mga personalidad. Babaeng artista ang bahagi raw ng balak na sex scandal. Papalabasin lang daw ng mga babae na pinilit silang gumamit ng ipinagbabawal na droga at makipagtalik kay Executive Secretary Recto. 1 milyong piso bawat babae. 1 milyong piso din ang pangako sa talent manager na may kabuang halaga na 5 milyong piso. Ang financer daw sa planong yan ay si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Narito muli ang pahayag ni Attorney Matibag. Lumabas, may mas malalim na political na siguro may ugnay na namin to sa destabilization. So we will investigate this. Papatawag natin si dating Congressman Jing Paras at si Congressman Leandro Leviste na according sa statement nitong mga to, ang magpopondo doon sa gastos dahil malaking amount yung ibibigay ay si Congressman Leandro Leviste. Lumalabas din na sa August 3 raw dapat sana ang paunang bayad sa talent manager at mga alaga nitong artista pero hindi na nga natuloy dahil nahuli sila sa operasyon ng NBI. Parehong taga Batangas, si Recto at Leviste na matagal nang may alitan dahil sa politika. Kinumpirma naman ng isa sa 5 babae na ni-rescue na bahagi nga siya sa plot laban kay Recto. Ayon kay Matibag, mismong siya ang nakakita sa mga screenshot ng umano'y Viber conversation sa pagitan ng talent manager at dating kongresistang si Paras. Anya, na-authenticate na rin ng NBI ang numerong ginamit sa palitan ng mensahe. Maglalabas ngayong araw ng sabina ang NBI para ipatawag sina dating Congressman Jing Paras at Congressman Leandro Leviste. Inaasahan sila na humarap sa NBI sa susunod na linggo. Pero bakit kaya si Recto ang unang target? Paliwanag ni Matibag. Kasi tinatarget mo yung matataas na opisyal na meron tayong mga gumugulong na
pagkahati-hati. And we know naman yung Executive Secretary is acting as our little president eh. Dagdag pa ni Matibag, hindi lang mga politiko ang posibleng madawit. Ayon sa kanya, sinusuri rin ng NBI ang umano'y partisipasyon ng ilang abogadong dumalo sa mga pagpupulong kung saan pinag-uusapan umano ang paghahanda ng mga affidavit laban kay Recto. Kapag nakumpirma ang pagkakakilanlan ng mga abogado at napatunayang may paglabag sila sa batas o sa Code of Professional Responsibility, pwede silang kasuhan o ipa-disbar. Julio, sa mensahe na pinadala sa akin kanina ni Executive Secretary Ralph Recto, pinapaubayan niya na raw sa NBI ang investigasyon kaugnay nga sa plot laban sa kanya. Samantala, sa Facebook post naman ni Batangas Representative Leandro Leviste, sinabi niya na hindi niya na raw kailangang siraan ang isang tao na hindi niya pinangalanan dahil matagal na raw itong sira. Julius, balik sa'yo. Maraming salamat, Gio Robles. Masyado raw maingay si Senator Alan Peter Cayetano kaya inuna ng imbestigahan ni Senator Ping Lacson ang mga umano'y ghost project nito sa Taguig. Katunayan, tumawag na raw si DPWH Secretary Vince Dizon kay Lacson para tiyakin ang buong suporta ng ahensya sa pagkuha ng dokumento at mga ebidensya. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Senator Panfilo Lacson versus Senator Alan Peter Cayetano. Higit isang linggo na ang bangayan ng dalawang senador online. Pero may ceasefire na nga ba? Kahapon nagpost si Senator Lacson ng ceasefire my foot. Banat niya, anong uri daw ng tao ang magdedeklara ng giyera na toy gun at laway ang bala at nang gantihan ng bomba ay biglang aatras sa laban at pabulong pa. Hindi binanggit ni Lacson kung sino ang tinutukoy niya pero nag-Facebook Live at sumagot dyan Senator Cayetano. Itinanggi niya na humingi siya ng ceasefire. Sabi ko, haharapin ko. Ang hiningi ko nung tinanong ako, yung salitang ceasefire sa ibang senador na galing yon. At ang sagot ko nga, guys, hindi nyo kailangan kausapin kasi titignan nyo nga. Tahimik nga lang ako, hinihintay ko lang yung aligasyon. Pero kanina sa panayam sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM, idinetali ni Lacson ang paghiling ng ceasefire ng kapwa senador. Idinaan daw ni Cayetano ang hiling sa pamamagitan ng pagkausap sa 5 senador noong nakaraang linggo. Walang sincerity. Kasi kung sincere siya, aminin niya, oo nga, talaga nag-offer ako kasi gusto ko magtrabaho na lang kami, etc. etc. Pero para itanggi niya, nasan yung sincerity? Ilang beses itinanggi ni Cayetano na siya ang humiling ng tigil away nila ni Lacson. Katunayan, siya pangarawan tahimik. Hindi sinabing ceasefire. Ang sinabi lang, ilagay natin sa ayos. At siguro doon na misinterpret ni Senator Lacson. Tahimik nga lang ako, hinihintay ko lang yung aligasyon. But syempre, pagka medyo may sinabi na tingin ko ay kailangan sagutin, sasagot ako. Nag-ugat ang awayang yan ng ungkatin ni Cayetano ang lumobong yaman ni Lacson. Bagamat naipaliwanag na ni Senator Ping na dahil yan sa kanyang mga negosyo. Sabi ni Lacson, hindi niya raw palalampasin ang ginawa ni Cayetano kaya inungkat niya naman ang mga umano'y ghost flood control project sa Taguig, ang baluarte ng mga Cayetano. He asked for it, no? Inatak niya yung integrity ko. Well, sinasabi niya sinisingle out. Hindi ko siya sinisingle out o hindi ko sinisingle out yung Taguig. Pinrioritize ko lang dahil sa ingay niya. So hindi ako magpapa-hypocrite. Talagang kinalkal namin yung Taguig. Sabi ko mag-focus tayo rito kasi ang ingay-ingay nito. Naglabas nga ngayong araw ng 6 na larawan Senator Lacson na halimbawa umano ng 4 na slow protection project sa Taguig na may 4 na magkakaibang kontraktor. Pero ang di umano'y anomalya, iisang larawan ang isinumite para sa billing and collection. Pati anino ng poste pareho eh. Tapos pati yung tao, yung relative positions ng mga tao, yung crane, hindi talaga nagbago. Tukoy na rin umano ng senador ang modus kung paano ginagawa ang mga proyekto sa Taguig. Na-identify na rin namin at kinukumpleto namin yung money trail. No? Kung paano inihahatid ng contractor, yung kickback, kanino binibigay, tapos ang final repository, may mga pangalan kami dyan. At meron kaming testimonya patungkol dyan.
Base pa raw sa investigasyon ng senador, umaabot hanggang 33% ang sistema umano ng kickback sa mga proyektong pang-infrastruktura sa Taguig. May mga pirmadong affidavit na rin daw sila na mga gustong tumistigo. Maging si DPWH Secretary Vince Dizon, tumawag din daw at tiniyak ang buong suporta ng departamento para sa pagkuha ng dokumento at mga ebidensya. Sa ngayon, ang lahat ng ebidensyang yan ay ipinasa na ni Senator Lacson sa Ombudsman. Wala pang bagong pahayag Senator Cayetano sa mga bagong datos na inilabas ni Senator Lacson. Pero nauna na niyang sinabi na style daw ni Senator Ping ang tutukan at pakasuhan ang mga kumakalaban sa kanya. Ang Ombudsman naman, hawak na raw ang mga ebidensya ni Lacson. Nakakakuha lang namin. We're evaluating it kasi nga, iba-ibang standard tayo. Andito ang standard kasi dito. Kinakailangan, bago namin i-file, alam namin kompleto pati ebidensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Bistado ang isang babaeng nag-aalok ng murang operasyon na pampalakin ng ari ng lalaki sa Parañaque. Pero ang lumaki, problema dahil hindi pala lisensyado ang doktor. Nasa Frontline na balitang yan si Gio Robles. Napatakbo na ang mga operatiba para pigilan ang isang nagpakilalang doktor bago pa man makapagsimula ng isang maselan na medical procedure sa isang hotel sa Parañaque. Pagpasok sa loob, nadatnan nila ang babaeng sospek na nag-aalok ng penile enlargement fillers o pampalaki ng ari ng lalaki. Hindi lisensyadong doktor ang babae na inireklamo mismo ng mag-asawang kliyente sa NBI Fraud and Financial Crimes Division. 25 hanggang 50,000 pesos ang singil ng peking doktor depende sa procedure, kabilang ang tinatawag na bulitas. Mas mura raw yan kumpara sa 80 to 100,000 kung sa lehitimong doktor magpapagawa. Mukha talaga siyang medical professional. At mahusay din po siyang magsalita dahil natural po niyang ginagawa ito. Normal na po niya itong ginagawa. Nagsimula raw ang pagdududa ng mag-asawa nang magpumilit ang sospek na isagawa ang procedure sa labas ng kanyang klinik. Dito na raw sila nagsumbong sa NBI. In the subsequent investigation conducted by the agents, napatunayan na wala talagang clinic dahil hindi naman po ito lisensyadong doktor o medical practitioner. Kasama sa mga inaresto ang hipag ng peking doktor na tumatayo umanong assistant niya. Babala ng isang aesthetics physician na si Dr. Edsel Magtoto, hindi biro ang penile enlargement filler procedure. Mas komplikado ito kaysa sa karaniwang facial fillers, kaya dapat lisensyado, may sapat na training at gumagamit ng FDA-approved na mga produkto ang gagawa ng ganitong procedure. So kung hindi legitimo o lehitimong doktor ang gagawa ng procedure na to, pwedeng maging mababaw o malalim ang pag-inject, maraming ugat na pwedeng tamaan. So in the long run, pwede itong maka-apekto sa blood supply, mangitim, mabulok at pwede ring matanggal sa pasyente. Huwag daw magpadala sa murang alok o nagpapakilalang doktor sa social media. Paalala ni Doc. Importante ba talaga ang size? Mas importante ang performance. Pero naiintindihan ko na ang mga Pilipino minsan hindi naman talaga binayayaan ng kumpiyansa. Pero mas importante po yung kalusugan. That's our topmost priority, our health as well. Nakakulong na ang peking doktor na nahaharap sa paglabag sa illegal practice of medicine. Hindi masama ang maghangad ng mas malaking kumpiyansa. Pero sa usaping ganito, mas mahalaga pa rin ang tamang sukat ng pag-iingat para ang hangad na dagdag sukat, hindi mauwi sa dagdag pagsisisi. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Umakyat sa bakod at gumapang ang isang magnanakaw na nag-ala Spider-Man sa Quezon City. Nagdahan-dahan pa siya pero meron palang nanunood sa kanya sa CCTV. Kaya timbog agad. Nasa frontline ng balitang yan si Carol De Asa. Mala Spider-Man kung gumapang sa bubong. Pero hindi pang superhero ang misyon, kundi pagnanakaw. Sa kuha ng CCTV nitong Hulyo 28 ng gabi, kita ang pagsulpot sa bubong ng lalaking yan. Ang kanyang target, ang mga galvanized pipe o tubo.
Mapapansin din ang paggapang-gapang ng sospek habang tumitingin ng iba pa niyang nanakawin. Pero tila kinulang sa sapot at di gumana ang spidey sense ng kawatan. Saktong pagtalon kasi ng sospek mula sa bakod ay siya namang pagdating ng rumorondang pulis. Naisumbong na pala siya ng isang empleyado na nakakita sa CCTV. Marami siyang kinuhang gamit. So, hinahagis niya po doon sa bakanting lote yung mga nakukuha niyang mga bakal, mga pipes. Nung hinahabol siya nung mga empleyado ng building, saktong nagpapatrolya po yung tropa natin, nahuli po siya doon. Arestado ang sospek, si alias J. Na-recover sa kanya ang 2 galvanized pipe na nagkakahalaga ng 2,800 pesos. Walang-wala po kasi. Sana nga po patawad lang gawa ng nagawa ko lang po, gawa ng sa asawa ko po. May sakit po kasi asawa ko tapos buntis pa po eh. Napag-alaman ng mga pulis na dati nang nasangkot sa 6 na kaso ang sospek. Kabilang sa mga ito ay may kinalaman sa illegal tapping, pagnanakaw, illegal na droga at pagsusugal. Ngayon, nahaharap siya sa kasong robbery. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5! Babiyahin na lang, muntik pang matuklaw ng ahas ang isang ginang sa Bohol. Ang helmet kasi ng kanyang anak, may nakasiksik palang ahas. Narito ang Frontline Report. Sa litratong ito mula sa uploader na si Emma Ongkal, merong nakisakay sa biyahe nila ng kanyang anak patagbilaran City, Bohol. Habang nagdadrive ang anak ni Ongkal, napansin niyang may nakasiksik na ahas sa helmet nito. Sinubukan daw itong sungkitin ni Ongkal, pero muntikan pa raw siyang tuklawin. Huminto sila. Meron daw isang taong tumulong sa mag-ina para maalis ang ahas sa helmet. Tsaka pinakawalan. 1 metro raw ang haba nito. Sa Quezon Province naman, natagpuan din ang isang ahas sa puno na nasa loob ng West Palele National High School sa Tayabas City. Agad rumisponde ang mga tauhan ng Environment and Natural Resources Office. Nahuli nila ang ahas na isang uri ng Voiga species. Bahagya itong may kamandag, pero hindi maituturing na mapanganib. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Kalunos-lunos ang sinapit ng 3 taong gulang na batang namamalimos sa Zamboanga del Sur. Naggulungan siya ng truck. Yan at iba pang disgrasya sa kalsada sa Frontline Report ni Mon Gualvez. Napahugulgol ang babaeng yan nang malamang nasagasaan ng truck ang kanyang 3 taong gulang na anak. Base sa investigasyon, namamalimos ang mag-anak nang mangyaring aksidente sa Labangan, Zamboanga del Sur. Nawalan umano ng kontrol ang truck hanggang sa bumangga sa sasakyan at tuluyang nasagasaan ng bata. Dead on the spot ang biktima na nagkalasog-lasog ang katawan. Iniimbestigahan na yan. Kita ang silver van na ito na pa-U-turn sa Paliko Crossing, Tuy, Batangas, 1:30 ng hapon itong Huwebes. Pero bago pa man tuluyang makaliko, isang dump truck ang paparating. Nagawa nitong makaiwas sa van. Pero tuluyang tumumba ang truck at nadaganan ng kasalubong na SUV. Ang driver ng SUV bahagyang naipit matapos ang 30 minuto naialis ng driver at nagtamo lamang ng injury sa paa. Galing Lemery ang dump truck na puno ng buhangin at patungo sana ng Magallanes, Cavite. Bukod sa nadaga ng SUV, nadamay rin ang isa pang SUV na nakaparada lang sa gilid. Wala namang sugatan sa mga sakay ng truck. Nasa kustudiya ngayon ng TUI PNP ang driver ng dump truck habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Pinoprotesta ng ilang grupo ang pagsuspindi ng korte sa dapat sanay umento sa arawang sahod. Ginit naman ng DOLE na hindi na pwedeng bawiin ang dagdag sahod kung binigay na ito bago ang suspensyon. Nasa Frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Namomroblema ang janitor na si Ramon sa Maynila dahil biglang binawi ang dagdag na 85 pesos sa arawang sahod. Kinompute na raw kasi niyang umento sa kikitain na makatutulong kahit papano sa pang-araw-araw nilang mga gastusin. Kaya hiling ni Ramon, hindi lang basta maibalik ang nawalang dagdag sa sahod, kundi mas lakihan pa nga para sumabay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Tutusin yung 85 pesos, kulang ho yan eh. Bakit? Dahil sa bilihin ngayon sir eh, ipatas na Manila sa
kung gaano kataas yung bilhin saka yung sahod. Kasunod ito ng inilabas na temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court para sa 85 pesos na umento sa arawang sahod ng mga minimum wage workers sa Metro Manila. Inilabas ng korte ang desisyon kasunod ng hiling na TRO ng dalawang kumpanya. Ayon sa korte, ang agaran na pagpapatupad ng taas sahod ay magdudulot daw ng matinding pinsala sa mga petitioner. Maaaring epekto raw kasi nito ang pagbabawas ng mga manggagawa o pagbabago sa operasyon ng mga negosyo. Bagamat sinusuportahan ng konstitusyon ng mga manggagawa, ginagarantiya rin daw ng batas na kumita at lumago ang mga negosyo. Kung tutuusin, dalawang kumpanya lamang ang naghain ng petisyon sa korte na tumututol sa wage hike order. Pero dahil sa inilabas ng TRO, damay na rin ang nasa 1.1 milyong mga minimum wage workers dito sa Metro Manila. Ibig sabihin, balik sa dating sahod ang matatanggap ng mga manggagawa sa NCR. Dahil dito, nag-noise barrage ang mga health workers at iba pang labor group sa tapat ng isang ospital sa Sampaloc, Maynila. Kinundena nila ang pinatigil na dagdag sahod. Yung 85 pesos, kakarampot na nga lang, barya na nga lang, 2 gives hulugan installment, tapos sinuspende pa. Ang panawagan ng mga manggagawa, 200 piso, wage recovery. Giit ng mga nagpoprotesta, illegal ang naging hakbang ng korte sa usapin. This creates a very dangerous precedent. Ibig sabihin kung hindi gusto ng mga negosyante, yung mga negosyante pwedeng tumakbo sa korte to secure a TRO. Aminado ang Dole, nalungkot sila sa desisyon ng korte kaya nakatakda raw nila itong sagutin sa tulong ng Office of the Solicitor General. Kalmado tayo ngayon, hintayin natin ang magiging resulta ng desisyon ng isang co-equal branch. Ginawa natin ang para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Subalit tumatalima tayo sa pinag-uutos ng husgado. Nanindigan din ng ahensya na sinunod nila ang tamang proseso nang magdesisyon na magdagdag ng 85 pesos sa sahod. Hindi rin daw pangkaraniwan na dumidiretso ang mga petitioner sa local court. Dapat daw ay sa National Wages and Productivity Commission muna didiretso. Sa huli, paglilinaw ng Dole, hindi na dapat bawiin pa ng employer yung mga itinaas na sahod bago pa ilabas ang TRO. Ang 60 pesos na unang batch ng dagdag sahod ay naging epektibo noong July 25. Nakatakda naman sa January 27 ang natitirang 25 pesos na aumento. Hindi na dapat isauli yun. Lalo na ngayon, payday ngayon eh. Kasi at the time it was prepared and at the time it was received, wala pang order yung National Wages and Productivity Commission na suspended. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Magkakaroon ng rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Pero kakarampot lang daw yan. Live mula sa EDSA Reliance na sa Frontline ang balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, magkano ang rollback at sigurado na ba yan? Nako Cheryl, tama ka, kakarampot nga lang ang namumurong rollback sa presyo ng produktong petrolyo para sa susunod na linggo. Pero ito ka Cheryl, hindi pa sigurado yan dahil posible pang maunsyami ang rollback na yan. Ayon sa Department of Energy, base sa 4 na araw na trading, ay pwedeng mag-rollback ng 80 centavos ang kada litro ng gasolina. 50 centavos naman sa kada litro ng diesel at 2 pesos and 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Pero kung magtutuloy-tuloy at kung lalala pa ang gyera sa Middle East, baka imbes na bumaba ang presyo, tumaas pang lalo. Narito ang pahayag ni Attorney Rino Abad, Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Mabigat po talaga ngayon sir, para sa mga driver. Kasi yung dapat na inikita parang nababawasan po ngayon eh. Totoo lang ngayon, magkano na inuwi namin sa pamilya namin. Sa aming mga jeepney driver, wala na talaga kami kinikita sir. Actually, yung missile attack nila nagsimula na naman, kaya sana hindi maging masama yung price trend nitong last day, yung Friday. Dagdag dagok nga sa mga tsuper kung magtataas naman ang presyo ng petrolyo. Iniinda na raw nila ang 5 sunod-sunod na linggo ng oil price hike. Kaya sana naman daw
kahit sentimo na lang ay bumaba pa rin ang presyo. Ang siguradong tulong sa ngayon para sa mga tsuper ay ang discount sa petrolyo. Pinag-aaralan ng LTFRB na itaas ang discount at gawing 15 o 20 pesos kada litro ng diesel para sa mga jeepney at UV Express mula sa kasalukuyang 10 pesos. Kasabay nito, pinadedesisyonan pa kung ipapatupad ang taas singil sa pasahe sa mga jeepney at bus. Ito naman ang good news sa mga commuter. Ngayong Agosto tuwing Miyerkules, magkakaroon ng libreng sakay sa MRT. Ang kinakailangan lang ay ipakita ang inyong national ID regardless kung iyan ay physical card o yung papel lang na temporary ID o yung national ID na nasa inyong mga cellphone gamit ang eGov app. Extended din hanggang sa katapusan ng Agosto ang promo para sa mga sumasakay sa LRT2 na gumagamit ng RCBC debit card at MySSS card. Kapag ginamit ang mga card na ito sa cashless gates ng LRT Line 2, piso lamang ang sisingilin sa kanilang pasahe. Cheryl, ewan ko lang kung nakikita nyo dito sa aking likuran, talagang pulang-pula dahil puro tail lights ng mga sakyan na nakikita natin dito dahil napakabagal ng daloy ng trapiko dito sa bahaging ito ng EDSA, dito sa EDSA Reliance, both northbound at southbound yan. At base sa ating monitoring, itong southbound lane ay napaka-traffic hanggang doon sa bandang Magallanes. Itong northbound naman ay may pagsisikip din ng trapiko doon sa ilang bahagi na malapit doon sa mga mall at mga pasyalan. At sabi ng MMDA, ganito raw talaga kapag payday Friday at ngayon sinabayan pa na napakalakas na ulan kaninang hapon. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Pansamantalang makalalaya si dating Senador Bong Revilla. Yan ay matapos siyang payagan na makapagpiyansa sa kasong malversation kaugnay sa flood control scandal. Live mula sa Sandigan Bayan, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebwe. Alexis, kailan inaasahang makakalabas si Bong Revilla? Julius, kasalukuyan nga dito tayo ngayon sa Sandigan Bayan at pasado alas 4 ngayong hapon dito ang dating senador na si Bong Revilla. Tumagal siya dito siguro mga 10 to 15 minutes para nga pirmahan yung mga ilang dokumento at ayon sa kanyang abogado, kailangan niya munang tumuloy sa BJMP matapos nga siyang dumiretso dito para sa kanyang release order at bago tuluyang makalaya. Kasama ng dating senador na dumating ang kanyang anak at asawa na sa Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla. Pero tikom ang bibig nila. Ayon sa Clerk of Court ng 3rd Division at sa abogado niya si Atty. Ramon Esiguera, nakapagpiyansa si Revilla sa halagang 1 million pesos at karagdagang 20,000 para sa legal fees. Dahil dyan, pansamantalang nakalaya ang dating senador mula sa New Quezon City Jail sa Payatas. Pinayagan ng Sandigan na makapagpiyansa si Revilla sa kasong malversation through falsification of public documents. Kaugnay ito sa pagkakasangkot ni Revilla sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Enero na magsampan ang Office of the Ombudsman ng kasong malversation at graft laban kay Revilla at ilang opisyal ng DPWH dahil ito sa 92.8 million pesos na flood control project sa Pandi, Bulacan kung saan sinasabing mahigit 76 million pesos ang naibayad para sa mga proyektong hindi natapos o hindi naman naipatayo. Pero ayon sa Sandigan Bayan, bigo ang prosekusyon na mapatunayan na may matibay na ebidensya laban kay Bong Revilla. Samantala, hindi naman pinayagan ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa ang mga kapwa-akusado ni Revilla, gaya ni dating DPWH Assistant District Engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza at iba pa. Julius, ayon naman sa Office of the Ombudsman, nirerespeto daw nila itong naging desisyon ng Sandigan Bayan. Pag-aaralan din daw nila yung mga susunod nilang hakbang para mapakita at yung matibay na ebidensya laban kay dating Senador Bong Revilla. At Julius, kakapasok nga lang ng balita ay nakalabas na si dating Senador Revilla sa BJMP ayon kay spokesperson Bustenera mga pasado 6:14 p.m. Julius? Alexis, meron bang ibinigay na term kung hanggang kailan makakalaya si dating Senador Bong Revilla o habang nagaganap itong kanyang trial ay may kalayaan, nakalalaya itong si Senator Revilla?
Julius, kanina nga pagkarating dito ng kampo ni Revilla, tikom nga ang kanilang bibig at pati ang kanyang abogado na si Attorney Esguera. Nakausap natin siya pero hindi tayo binigyan ng ilang detalye ukol dyan. Maraming salamat, Alexis Ebue. Posibleng kasuhan ng plunder at graft ang mag-inang Senator Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Kaugnayan sa bigong 10 bilyong pisong solar projects na ayon sa Ombudsman ay ghost electricity. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Arles de los Santos. Kung merong ghost flood control projects, meron din daw ghost electricity. Ayon yan sa Office of the Ombudsman. At yan ang ugat ng inihahanda nilang kasong plunder at graft laban sa mag-inang si Senator Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Kasalukuyan daw itong isinasailalim sa preliminary investigation. Sa press conference ni Ombudsman Boying Remulla kanina, hindi raw kasi naibigay ng solar firms ni Leviste ang 10 bilyong pisong halaga ng renewable energy na nakasaad sa prangkisa nito. Di ba meron tayong mga ghost projects na binitira? Dito, ghost electricity. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan, nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Kung meron silang ginawa, kakaunti, kakarampot. Hindi kagaya ng pinangako nila na gagawin nila. Bukod dyan, naniniwala si Remulla na tila nagkaroon ng monopolyo sa solar energy si Leviste at aabot daw sa 100 bilyong piso ang perwisyong dulot nito. Masusi namin pinag-aralan to kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yun nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talaga nag-suffer tayo sa ginawa nila. Nang tanungin naman kung bakit konektado si Senator Loren, ayon kay Ombudsman Remulla, hindi makakakuha ng franchise noong 2019 ang anak nitong si Leviste kung hindi dahil sa tulong ng senador na siyang chairperson noon ng Senate Finance Panel. Kasama rin sa mga respondent ang dating Energy Department Secretary na si Alfonso Cusi na siyang kasabwat umano sa monopolyo. Matatanda ang nagsumite ng reklamo ang DOE sa Department of Justice laban kay Leviste at 5 opisyal ng Solar Para sa Bayan Corporation sa alegasyong paglabag sa Public Service Act. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag si Senator Legarda at Congressman Leviste pero wala pa silang tugon. Pero ngayon pa lang, iginiit na ng Ombudsman na hindi ito pamumulitika. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Arles de los Santos, News 5. At kaugnay ng balitang yan, tinawag ni Senator Loren Legarda na walang basihan ang mga aligasyon ng Ombudsman laban sa kanya at anak na si Congressman Leandro Leviste. Wala rin daw silang natanggap na anumang komunikasyon mula sa Ombudsman. Sa kabila niyan, handa raw silang ilabas ang katotohanan. Giniit ni Vice President Sara Duterte na wala silang personal na alitan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang problema raw niya sa Pangulo ay ang pagiging weak leader nito. Welta naman dyan ng palasyo, ang busy nga raw ay panay pa ang travel abroad pero wala siyang narinig sa Pangulo. Narito ang Frontline Report. Wala kaming away ni BBM. Wala akong problema sa kanya bilang tao. May problema ako sa kanya bilang presidente. Dahil he's a weak leader and the country is in chaos. Yan ang naging sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kung hindi ba niya inisip na kausapin si Pangulong Bongbong Marcos. Wala kaming alitan na personal na dalawa. Baka para sa kanya, meron, pero para sa akin, wala. Ang punto ng bise, saan niya ay pagiging mahinang lider ng Pangulo ay ang pagkakanya-kanya umano ng gobyerno at kawalan daw ng respeto sa isa't isa. Buwelta naman dyan ang palasyo, patunay lang ang pahayag ni VP Sara na hindi siya trinato ng masama ng Pangulo. Sa totoo nga, kahit hindi siya nagtatrabaho at lagi siya nasa ibang bansa, wala tayong madidinig kay Pangulong Marcos Jr.
Pero bakit pinersonal ng Vice Presidente yung galit niya? Kailangan kumausap pa siya ng taong willing na gumawa ng kanyang utos na ipapatay ang Pangulo Marcos Jr., si First Lady, at ang dating House Speaker Romualdez. Sinagot din ng palasyo ang banat ng bise na weak umano ang Pangulo. Pinapalabas niya na walang kakayanan daw mamuno at ang bansa ay in chaos. Sa totoo lang, sino ba ang gumagawa ng kaguluhan? Sino ba yung nagbabalak ng destabilization? Hindi ba ang grupo nila? Dahil gusto nilang makuha yung posisyon. Ayon sa Malacanang, hindi raw dapat magbulag-bulagan ng bise sa mga nagawa ng Pangulo. Kahit nga raw si Naga City Mayor Leni Robredo na naging katunggali ni PBBM ay kinikilala ang mga programa ng administrasyon. Bukod sa mga bagong banat ni VP Sara, nauna na niyang binatikos ang Pangulo na hindi raw tumupad noon sa kanilang kasunduan. Dalawa lang ang hiningi ko nung pumayag ako na tumakbo katandem niya bilang kanyang Vice President. Yung isa doon, buwan pa lang hindi na niya sinunod. Wala pang 1 year. Isa lang yon. Related lang yon sa pakiusap ko sa kanya sa kailangan kong gawin gabi-gabi para sa aking mga anak. Ayon naman sa palasyo, may kaugnayan ang hiling ng bise sa araw-araw na paggamit ng presidential chopper pauwing Davao City. Sakaling tinupad yan, ay taong bayan na raw ang magko-compute kung magkano ang gagastusin ng gobyerno. Nabanggit niya na isa ito sa kanila daw pinag-usapan na kailangan magamit ang presidential chopper para sa pag-uwi niya gabi-gabi para makasama niyang matulog ang kanyang mga anak. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Susunod, News 5 exclusive. 3 pulis na inakusahan online na nanggahasa umano ng kanilang kabaro nagsalita na. Pati ang sinasabing biktima merong iginiit. Isa pang News 5 exclusive, babaeng grade 11 student sa Bataan nahulihan ng kalahating milyong pisong halaga ng shabu. Binibenta raw ang droga na kunwari parcel. Pampasaherong bus sa Cebu pinasok ng baha. Problema ng baha sa naturang probinsya, sisilipin ng DPWH. At ang unang serye ni Pitik Queen kasabang OG Love Team Marvin Agustin at Jolina Magdangal. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inakusahan ng 3 pulis na nanggahasa umano ng kanilang babaeng kabaro. Pero mismo ang sinasabing biktima ang nag-absuelto sa kanila. Fake news daw yan na posibleng pinakakalat lang ng kanyang ex. Nasa frontline na balitang yan si News 5 Mr. Exclusive Gary De Leon. Kumalat sa social media ang post na ito kung saan inaakusahan ng uploader ng rape ang 3 lalaking pulis. Ang biktima raw ay babaeng kabaro nila. Ipinakita pa ng uploader ang group photo ng mga umano'y suspect kasama ang umano'y biktima. May liham din para kay Interior Secretary John Vic Remulla. Pinaiimbestigahan sa kalihim ang inuman sa loob ng Camp Karingal na nauwi umano sa panggagahasa sa babaeng pulis. Sabi rin sa liham, may nauna na raw na internal investigation pero nakompromiso ito at tinakot ang biktima na re-reassign kaya hindi na itinuloy ang reklamo. Eksklusibong nakapanayam ng News 5 ang sinasabi sa post na biktimang pulis na si alias Juvie. Kinumpirma niyang nakasama niya nga sa operasyon ng 3 inaakusahang pulis nitong Hunyo. Pero pinasinungalingan niyang ginahasa siya ng kanyang mga kabaro. Wala pong katotohanan lahat po yun, sir. Wala pong naganap na ako po ay nagahasa, na rape, na tinatakot, na lumantad. Hinala niya posibleng ang dating kinakasama niyang nag-awol na pulis ang nasa likod ng mapanirang post. Maaaring pinagseselosan daw nito
ang mga kasama niyang pulis. Nag-start na po to last year pa po. September, tapos monthly. Wala pong palya, lagi po siyang laging may bagong posting sa social, sa iba-iba pong social. Iba-ibang platform Opo, opo. May idea po ako na siya pero wala po akong proof na siya nga po. Nakapanayam din namin ang 3 pulis na inaakusahan. Nakausap namin sila sa Criminal Investigation and Detection Unit sa Camp Karingal. Itinanggi rin nila ang paratang. Naapektuhan na raw ang kanilang pamilya at nasira ang reputasyon nila dahil sa post. Ayun nga, nakakalungkot kasi may mga malicious posts na gano'n sa social media na ang purpose lang naman ito is to tarnish our reputation being police officers and wala namang basihan. So, nagulat na lang ako, nandun na yung picture ko. Pero sa pamilya ko syempre nalulungkot sila. Kasi in my 28 years in service, never ako na-involved, wala akong record na ganitong klaseng issue. Masakit din sa kalooban, pati sa pamilya. Pero alam naman namin sa sarili namin na wala tong katotohanan. Puro paninira. Eto nga, pati ang buong QCPD apektado na rito. Kaya nakakadismaya. Naghahanda na ang 3 pulis na magsampa ng kaso laban sa nasa likod ng paninira. Mariin namang kinundina ng QCPD ang mapanirang puring post sa kanilang mga pulis. Sa investigasyon ay sinagawa ng QCPD, lumilitaw na wala raw basihan na mayroong nangyaring inuman, rape at pag-cover up sa kaso. Si alias Juby naman, handa raw magsampa ng kaso laban sa uploader ng mga litrato sa social media. Mga pamilya na po ang turingan namin. Yung concern po namin sa isa't isa nandun po. Pero hanggang dun na po yun sa work. Matagal ko na, more than 10 years na po, ko po silang kasama. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Kaunting ulan lang, baha agad sa Cebu. I-inspeksyonin daw yan ng DPWH para malaman ang ugat ng problema. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpauco. Nagmistulang speedboat ang bus na ito sa Mandaue City. Ang baha sa labas ng sasakyan, pumapasok na rin sa loob. Meron pang halos lumambitin para di maabot ng baha. Bumagal din ang trapiko. Sa La Paloma, Cebu City naman, rumaragas ang baha ang sinuong ng mga residente at pedicab. Ganyan din ang sitwasyon sa Barangay Tisa. Sa Osmeña Boulevard, nagmistulang ilog. Sa Barangay Labangon, abot dibdib ang baha, kaya ang mga bata ay kinarga para maitawid. Nagsilutangan din ang mga basura. Ayon sa mga residente sa Cebu, mabilis talaga silang bahain kahit konting ulan lang. Kaya naman, si DPWH Secretary Vince Dizon personal na tutungo sa Cebu sa susunod na linggo para malaman kung bakit bahain doon. Pupunta ako ng Cebu nga, titignan ko anong problema doon. Pero babalik ako doon, i-check ko yung ginawa, kung ano yung ginagawa natin sa Metro Manila na nag-upgrade tayo ng drainages. Kailangan din natin gawin sa Cebu. Sa kabila niyan, nakaantabay at naghahanda na rin ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office para sa inaasahang malakas na ulan sa probinsya. Nakipag-ugnayan na rin ang Cebu City sa Pag-asa at naglagay ng mga rainfall gauge sa Mactan at Cebu City para ma-monitor ang ulan. Pinapaalalahanan ng CDRRMO ang mga residente na maghanda sa posibleng paglikas at unahin ang mga senior citizen, bata at buntis. Dito naman sa Maynila, nag-inspeksyon kanina ang DPWH sa drainage sa bahagi ni Taft Avenue sa Malate na madalas bahain. Target na lakihan ang drainage pipes mula Pasay hanggang malapit sa Ayala Boulevard. Popondahan ito ng 1.5 billion pesos. Aabutin daw ng 6 hanggang 7 buwan ang proyekto. Kaya habang wala pa yan, dadalasan na lang daw muna ang declogging o pagtatanggal ng mga nakabarang basura. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Weather update tayo mga kapatid, nasa loob na ng ating area of responsibility. Ito pong binabantayan nating low pressure area. Nahuli pong namataan ng Pag-asa dito po sa eastern section ng southeastern Luzon. Yan po ay nasa layong 965 kilometers east ng southeastern Luzon. Ito pong low pressure area na ito ay
nasa mababa po ang tsansa maging isang ganap na bagyo o nasa low chance po ang tsansa nito maging isang bagyo ayon sa Pag-asa at wala pa po yung direktang epekto sa anumang bahagi nating bansa. Pero may kalawakan po yung kanyang mga kaulapan at yung kanyang trough o buntot ay nagpapaulan na po sa ilang bahagi ng ating bansa. Ito pong low pressure area na ito ay maaaring magtagal dito sa eastern section ng ating bansa. Kaya magtatagal po ang epekto niya na ngayong weekend sa malaking bahagi po ng Visayas, Mindanao at ilang bahagi po ng Luzon. At mga kapatid, meron tayong posibleng lumapit na super typhoon dito po sa kanto ng ating area of responsibility. Itong super typhoon na ito ay ang may super typhoon na may international name na Dolphin ay hindi naman natin inaasahang tumama sa lupa o dumikit sa ating landmass o kalupaan. Pero ito pong binabantayan nating sama ng panahon sa loob ng ating PAR ay magiging parte ng habagat o sirkulasyon o yung ating inflow ng hangin na hinihila nitong malakas na bagyo sa labas ng ating area of responsibility. At kapag malapit na po yan dito sa kanto ng ating area of responsibility, yung ating habagat po o southwest monsoon ay lalakas po na magdudulot po ng malawakang pag-ulan, na posible pong magdulot ng malawakang pagbaha sa malaking bahagi nating bansa, particularly sa western section nito. Yan po ay sa susunod na linggo, lalong-lalo na sa darating na weekend. Paghandaan po natin yan mga kapatid dahil posible po ang mga pagbaha, especially sa mga low-lying areas, lalong-lalo na po sa mga mabubundok na lugar. Sa ngayon, napakalayo pa po niyan at wala pong direktang epekto sa atin. Ito lamang pong low pressure area ang nagdudulot ng maulap na panahon, yung kanyang trough dito po sa malaking bahagi ng Mindanao na kung saan posible po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at mga thunderstorms, particularly sa mga rehiyon ng Caraga, Davao Region, nag-i-extend pa po yan sa Sarangani at Sultan Kudarat, kasama na po dyan ang Northern Mindanao. Again, mag-ingat po tayo dahil kapag meron tayong thunderstorms, ito po ay biglang buhos ng malalakas na pagulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha at posible rin po magdulot ng mga flash floods and landslides. Sa katunayan, nakapagtala na rin po tayo ng mga pagbaha dito nga sa area ng Cebu at ang malaking bahagi ng Visayas. Maulap din po ang panahon at posible rin po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. At sa mga susunod na araw, mag-i-extend naman yung ating epekto ng trough ng ating low pressure area dito sa rehiyon ng Mimaropa. Dito nga sa area ng Bicol Region, umaabot din po yung trough nitong ating low pressure area, kasama na po dyan ng Laguna, at ito pong area ng Quezon, maging dito sa Marinduque at Romblon. Posible rin po dyan yung ating mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. At sa mga susunod na araw nga, habang kumikilos, papalapit dito po sa East Philippine Sea, itong ating binabantayang sama ng panahon, mas madadagdagan na po yung ating mga pagulan dito sa Calabarzon, kasama na po dyan ang eastern section o ang ilang bahagi ng Central Luzon. Ganon din po ang ating aasahang panahon sa Metro Manila. Ngayong weekend, bukas, magiging maaliwalas po yung ating panahon. Magiging maganda po ang sikat ng araw at may kainitan po sa tanghali. Pero pagsapit ng hapon, tataas po yung ating tsansa ng pagulan at thunderstorms. Pero sa darating na linggo, hanggang Lunes, mas maulap na po yung ating panahon at bahagyang tataas din po yung ating tsansa ng pagulan at yung ating mga posibleng thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. Kaya sa may mga lakad, ngayong weekend, huwag po natin kalimutan ang pagdadala ng payong at isaalang-alang po natin ang mga posibleng buhos ng malalakas na pagulan, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa inyo. Big time uli ang makakalaban ni Alex sa quarterfinal round ng Mubadala DC Open sa Washington DC sa Amerika. Makakaharap niya ang ikasampu sa world ranking na si Elina Svitolina ng Ukraine. Magiging rematch ito ng dalawa matapos magharap sa quarterfinals ng Berlin Open earlier this year. Na-upset ni Alex si Elina noon at target ng Pinay na ulitin yan sa muli nilang paghaharap ngayon. Suportahan natin si Alex sa kanyang laban para sa semifinal slot sa Mubadala DC Open. Mapapanood ang laban ng live sa Premier Sports 2 HD sa Signal Channel 273. Maaari rin niyang mapanood sa Signal Play app. Bukas na yan, 6:30 ng umaga. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. Umabot ng 2,000 attendees ang watch party para sa performance ng SB19 sa Lollapalooza Music Festival. Kabilang nga riyan ang 102-year-old 18 na si Lola Julita. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. Mula Chicago sa Amerika, damang-dama ang energy ng Lollapalooza sa Luneta. Ika nga, Luneta Palooza. Dinagsa ng 18 ang watch party event na inorganisa ng Department of Tourism bilang suporta sa historic international milestone ng SB19.
SB19, you raise our flag so high! Talagang winagayway ng P-Pop Kings ang watawat ng Pilipinas. Sila nga kasi ang first ever homegrown Filipino group na nagtanghal sa Lollapalooza Music Festival. Sobrang nakaka-proud! Pilipino, napakagaling! Dagundong ang sigawan ng fans ng ibida ni na Josh, Justin, Pablo, Ken at Stel ang ilan sa kanilang hits tulad ng Dam, Gento, Mapa at ang bago nilang single na Lawless. Talagang nagmistulang live concert experience ang watch party na dinaluhan ng mahigit 2,000 fans. Ang iba nga may dala pang light stick ng SB19. Kabilang ng 102-year-old na 18 na si Lola Julita. Sino ang pinakabayas ni nanay sa SB19? Justin, nanay. Si Justin. Sa Japan naman ang sunod na destination ng SB19 kung saan magtatanghal sila para sa Summer Sonic Festival. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, 3 Chinese bistadong nag-iimbak ng mga kemikal na kapag nalanghap ay nakaka-cancer. Singsing na 600,000 pesos ang alaga, tinangay ng daga. At Bacolod Mascara, hindi na makakapaglaro sa MPBL ngayong season dahil sa niluto umanong laro. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kalaboso ang 3 Chinese sa Caloocan na nag-iimbak ng sako-sakong pyesa ng computer. Delikado yan dahil may mga kemikal ito na nakaka-cancer kapag nalanghap. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Alexis Ebwe. Walang kawala sa mga pulis ang 3 Chinese nationals na ito sa nirerentahan nilang bahay sa Caloocan. Nabisto kasi silang nag-iimbak doon na umano'y electronic materials na ginagamit sa buy and sell. Tumambad sa mga kawani ng CIDG ang sangkaterba at sako-sakong pyesa ng computer at cellphone. Wala namang maiharap na kaukulang papeles ang mga Chinese. Prohibited by law po yan kasi yung mga hazardous materials, bawal kong mag-store niyan or na walang permit from the DNR. Ang sistema ng mga sospek, bibili ng mga computer at cellphone online pero hindi para sa pansarili nilang gamit. Babaklasin nila ito at pagpipira-pirasuhin ang mga pyesa. Naglalaman daw kasi ito ng maliliit na piraso ng mga mamahaling metal at ginto na ibinebenta nila. Aabot naman sa 2,000 pesos ang mga cellphone na kanilang binili. Ayon sa isang eksperto mula sa grupong Eco Waste Coalition, likas na mapanganib ang mga gantong uri ng electronic waste. Meron ito na mga brominated flame retardant, no? So, kaya hindi umiinit itong mga electronics na ito. Meron siyang ganong sangkap. So, isa itong delikadong chemical. Pwede sila magka-cancer, neurotoxin din dahil merong lead, no? So, pwede rin sila maapektuhan yung utak nila, no? At magsabi ng lead poisoning pag tumagal na. Tinutunto na ngayon kung sino ang parokyano ng mga sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Alexis Ebwe, News 5. Nabundol ng motor sa kainiwanan lang ang isang grade 9 student sa Maynila. Ang tumakas na rider na iwanan ang cellphone kaya natunton ng mga pulis. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco. Sa kuhang ito ng CCTV sa Legarda Street sa Maynila nitong Martes, kitang naghihintay ng tiyempo ang lalaking grade 9 student para makatawid sa pedestrian lane. Huminto naman ang isang kotse para magbigay daan. Pero habang nasa gitna ang estudyante, nabangga siya ng humaharurot na motorsiklo. Tumilapon sa kalsada ang 14 anyos na estudyante. Hindi naman bumaba ang magkaangkas na sakay ng motor at umalis lang sa lugar. Dinala sa ospital ang biktima.
Based po doon sa medical legal ng bata, nagkaroon po siya ng bruises sa iba't ibang parte ng katawan. Sa hiwalay na kuha naman, kitang tila natataranta ang rider at nakipagpalit pa sa kanyang back ride. Naiwan naman ng rider ang kanyang cellphone sa lugar kung saan nangyari ang aksidente at naplakahan ang motorsiklo. Sa follow-up operation, nahuli ang suspect. Sabi nila, nagmamadali daw sila. Pero sabi ko kasi, yes po, walang valid reason dun sa nangyari na para iiwan mo. Sasampahan na ang rider ng kaukulang reklamo. Pinag-aaralan din kung may pananagutan ng kasama niyang back ride. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Kinansela na ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL ang buong season ng Bacolod Mascara. Sa gitna ito ng aligasyon ng game fixing laban sa koponan. Lumutang ang issue matapos ang 100-64 loss ng Bacolod sa Bulacan Cuyas noong Martes. Hindi nakascore ang Bacolod sa huling 7 minutes ng laban. Pinatawan din ng permanent ban sa liga ang mga sangkot na players at coaches. Sila ang ikalawang koponang matanggal ngayong season, kasunod ng Iloilo Royals. Susunod! News 5 exclusive, grade 11 students sa Bataan na magde-deliver sana ng shabu, timbog. Sa pulsa video, lalaki tumilapon sa ere matapos salpukin ng kotse. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestado ang 3 Chinese at 1 Malaysian na sangkot umano sa pagpatay sa isa pang dayuhan sa Silang Cavite. Sa Pasay City natunton at inaresto ang mga suspect. Bago niya nakita muna ang SUV na sinasakyan ng mga suspect na umaharurot sa Barangay Iba. Nabalahaw ang SUV sa kanal at inabandona ng mga suspect. Iniwan din nila sa gilid ng sasakyan ang biktima na duguan at tadtad ng saksak. Isinugod pa ito sa ospital pero dineklarang dead on arrival na. Umamin ng 4 na suspect sa pagpatay pero hindi pa nila dinedetalye kung ano ang kanilang motibo. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng biktima at kung saang bansa ito nanggaling. Di bababa sa 18 ang patay sa mass border crossing ng mga residente sa Northern Africa. Apat na 49,000 residente ng Morocco ang nagpumilit tumawid sa border papunta sa lungsod ng Ceuta sa Spain. Ang karamihan sa kanila nag-swimming. Sa dagat sila dumaan para raw hindi mahuli ng mga pulis sa border, pero naging dahilan ito ng pagkalunod ng ilan. Ang iba naman nagsiakyatan na sa mga bundok para lang makatawid sa katabing bansa. Meron pa ngang buwis buhay na umakyat sa mga bubong. Ayon sa mga ulat, iligal na tumawid ang mga migrant para takasan ang kahirapang dinaranas nila sa Morocco. Talamak din daw kasi ang human trafficking ng mga mafia sa kanilang bansa. Sa Mindanao naman ang next stop ng PVL on tour this weekend. Mainit na sinalubong ng fans ang PVL star sa Polomolok, South Cotabato. Nakatakdang magharap ang Nextled Chameleons at Galleries Tower High-Risers. Susubukan ng Chameleons na ituloy ang momentum mula sa panalo nila kontra sa Capital One Solar Spikers. Maglalaban din ang Akari Chargers at Chocomucho Flying Titans.
Masaya raw si Akari Chargers outside hitter Tin Tiamzon na makakapaglaro siya sa kanyang home province. Mas madali raw na makakapanood ng live ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Maglalaro na para sa Japanese team na Denso Airbus si Alas Pilipinas standout Thea Gagate. Inanunsyo ito ng Airbus sa isang statement. Ayon naman kay Thea, malaking potential ang nakikita niya sa team kaya pinili niyang maglaro para sa kanila. Umaasa raw siyang makakakontribute siya sa team na kilala sa excellence. Huling naglaro si Thea para sa Zeus Coffee Thunderbolts sa PVL. Isa rin siya sa key players ng Alas Pilipinas at nagawagi ng bronze medal sa AVC Challenge Cup. Dati ring naglaro para sa Airbus ang Pinay volleyball stars na sina Gia de Guzman at Jaja Santiago o Sachi Minoa. Yan muna ang latest sa frontline ng sports. Ako po si Julia Vargas. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Abay nakarating na dito sa TV5 ang pitik na may kasamang soft moves. Nandito na kasi ang sikat na pitik queen na si Ian Mark Kamangkan. At meron po siyang kapatid series. Nasa frontline na balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. It's my first na series and I feel excited. 10 pitik para dyan. 10 pitik ang ibinigay ng social media personality na si Ian Mark Kamangkang sa bago at una niyang serye na Mommy Guard. Gaganap bilang school admin si Ian, isang role na malapit sa kanyang totoong buhay dahil dati siyang school teacher at school secretary. Ma-adapt ko kung ano yung real scenario as a school admin. It because naging na ako secretary to school president. Sanang handa na magpagpitikan din na mag-soft moves. Makakasama ni Ian sina Marvin Agustin at Julina Magdangal. Big deal daw yan sa kanya lalo't idol niyang OG Love Team. In the past, yung panood ko lang sila sa television. Pero as of now, yung naging kasama ko rin sila into acting. 100% na I feel so very excited. Tuloy-tuloy ang blessing kay Ian dahil bukod sa Mommy Guard, kamakailan lang ay ibinahagi niya ang pinapagawa at pinapaayos niyang bahay sa kanilang probinsya. Katas daw ito ng kanyang kasikatan sa social media. I feel so blessed and feel so very happy. Yung nakita ko yung mga magulang ko na unti-unting umaangat. Yung mga pangarap ko lang ngayon ay yung mga pangarap ko dati pero ngayon natutupad ko na para sa kanila. Eto pang dream come true. Dati nang nakisaya si Ian sa Itbulaga at nagbigay ng good vibes sa Vibe. Abangan si Ian Mark Kamangkang sa Mommy Guard soon dito lang sa TV5. Nagbabalita mula sa frontline. Von Belinario, News 5. Susunod, tindahan ng alahas, kinakawan ng mga gintong singsing. Ang suspect, isa raw daga. At sa ating K-alaman, kilalanin ang Diyos ng pera. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Lumobo na sa 19.07 trillion pesos ang utang ng Pilipinas nitong Hunyo. Ayon sa Bureau of Treasury, tumaas ito ng 2.8% mula sa 18.55 trillion pesos na utang ng gobyerno noong Mayo. Katumbas ito ng higit 518 billion pesos na nadagdag na utang sa loob lang ng isang buwan.
Sabi ng Treasury, bunso dito ng mga kulang na budget ng gobyerno at ang patuloy na pagsuporta sa ating infrastructure investments. Matatandaan sa unang quarter ng taon, umakyat sa 65.2% ang puwang sa ating utang at gross domestic product. Ito ang pinakamataas na naitalang record simula noong 2005. Mga kapatid, kung may Diyos ng pag-ibig at may Diyos ng digmaan, meron din bang Diyos ng pera? Hindi lang isa ang sagot dyan at hindi rin po politiko. Bago pa magka-ATM, online banking at e-wallet, may mga God of Wealth na sa iba't ibang kultura. Sa China, isa nga po sa pinakakilala si Kai Xian. Siya po ang Diyos ng kayamanan at kasaganaan. Kaya tuwing Chinese New Year, may mga taong naglalagay ng larawan niya sa bahay o negosyo bilang simbolo ng swerte at prosperity. Parang may financial advisor ka pero Diyos. Sa Greek mythology naman, si Plutus ang Diyos ng kayamanan. At ang kakaiba sa kanyang kwento, abay binulag po siya ni Zeus. Bakit? Para raw hindi niya makita kung sino ang mayaman at mahirap. Kaya ang kayamanan pwedeng mapunta kahit kanino. Sa sinaunang Roma naman, si Juno Moneta ang diyosa ng pera. Sa pangalan niya nagsimula ang mga salitang money at monetary. At dito naman po sa Pilipinas, may kwento rin tungkol sa diyosa ng kayamanan sa epikong Hinilawod, kung saan binanggit si Burigadang Pada Sinaklang Buwan na iniuugnay sa ginto at kayamanan sa mitolohiyang Visayan. Mga kapatid, wala naman pong masama sa paghahangad ng magkapera dahil abay sino ba naman ang may ayaw? Pero ang tanong, ikaw ba ang may hawak ng pera o baka naman pera na ang may hawak sa'yo? Yan po ang ating K-Alaman. K-Okay. Susunod, grade 11 student na nagsuot pa ng pantulog para di halatang magde-deliver ng droga, kalaboso. Daga sa larin sa pagnanakaw ng mga gintong ala. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagsuot pa ng pantulog para hindi mahalata ang grade 11 student na tulak umano ng droga sa Dinalupihan, Bataan. Yun nga lang, pulis pala ang katransaksyon niya. Narito ang Frontline Report Exclusive. Nakapantulog at magde-deliver lang sana ang grade 11 student na si Ching nang ma-corner at arestuhin siya ng mga pulis sa Dinalupihan, Bataan. Ang estudyante kasi, suspect sa pagbebenta umano ng iligal na droga. Via online ang transaksyon ng droga, sa kanya ito i-deliver bilang parcel. Bagamat aminadong ilang beses na niyang ginagawa yan, depensa ni alias Ching. Bakit mo napasok yung ganitong uri ng gawain? Sinadya pa nga raw niyang magsuot ng pantulog para di raw halata na droga ang kanyang ide-deliver. Yun nga lang, ang di niya alam, pulis pala ang katransaksyon niya. Nakuha sa suspect ang halos kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu at mga marked money na ginamit sa buy-bust operation. Hindi na nagpa-interview ang mga pulis pero matagal na raw nilang binabantayan ang suspect. Iimbestigahan na kung totoong napag-utusan lang ang grade 11 student at kung sino ang supplier niya ng droga. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Literal na dinaga ang tindahan ng mga alahas sa India. Sinilip ng may-ari ng shop ang kuha ng kanilang CCTV dahil nagtataka sila kung bakit nawawala ang ilan nilang alahas.
Dito nila nakita ang isang daga na tila sinusuri pa ang gintong singsing. Kabilang sa mga natangay ng daga ay ang 10 golden rings at 2 chains. Natuntun naman nila ang lungga ng daga at doon nakuha ang mga alahas na nagkakahalaga ng higit 600,000 pesos. Bibili lang sana ng tiles, nasawi pa ang isang lalaki nang salpukin siya ng humaharurot na kotse sa India. Kakalabas lang ng showroom ng biktima nang sumulpot ang sasakyan. At sa lakas ng impact, tumilapon siya at nagpaikot-ikot sa ere. Sumalpok naman sa tindahan ang kotse. Agad rumisponde ang mga nakakita. Dinala sa ospital ang biktima na namatay din kalaunan. Bukod sa kanya, 3 pa ang sugatan. Hawak na ng pulis ang driver na sugatan din. Matagumpay ang ating One Drop of Humanity bloodletting activity na pinangunahan ng Alagang Kapatid Foundation. Isinagawa po yan dito mismo sa TV5 Launchpad. Kaya naman nakiisa ang mga kapatid nating empleyado, maging ang mga taga-MQuest, Signal, Maya, Philex Mining Corporation at mga miyembro ng security at utility teams ng kumpanya. Sa kabuuan, meron tayong 81 donors na sama-samang naglaan ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan. Kasama ng Alagang Kapatid ang Philippine Blood Center para sa aktibidad. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, nadagdagan na naman ang ating aabangan sa A Secret in Prague. Dahil ibinunyag ng Harana pop heartthrob na si Dylan Menor na mayroon siyang secret role sa serye. Narito po ang Frontline Showbiz Report. Isang secret ang na-spill tungkol sa Todo Max primetime seryeng A Secret in Prague. Nang bisitahin ng Good Morning Kapatid host na si Maui David ang set ng show. Dahil si Dylan Menor nga, sobrang excited. Alam mo, nung sinabi sa akin na ipapasok ko dito sa Secret in Prague, makakasama niya ulit ang kanyang co-star sa Manila's Finest na si Enrique Hill na anyay sobrang friendly. parang dali niyang pakisamahan. I mean, he's very friendly. Lagi siya nakipagkulitan sa mga, kahit sa mga baguhan na tulad ko. So I'm very thankful and blessed to be working with him again. Samantala, first time naman niyang makatrabaho ang Gen Z queen na si Andrea Brillantes. I mean, I've always wanted to be able to work with her ever since. At naka-eksena na raw niya ito bilang si Ramboy. Ano nga ba ang papel ng karakter ni Dylan sa serye? Abangan yan sa A Secret in Prague sa Todo Max Primetime 5, 9:30 p.m. sa TV5. Mapapanood din ang Harana Pop Heartthrob sa Vibe Plus every Saturday, 6 p.m. at sa Vibe Nights, 10:45 p.m. every weeknight dito lang sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Ito pa nga, napa-bet on my love na ba ang lahat? Inilabas na ang much-awaited collab single ni na Someone Someday star James Reid at P-pop hitmaker Mackie. Doble kilig ang hatid ng dalawang OPM heartthrob sa official release ng single na Lock. Tema ng kanta ang pag-ibig na parabang sugal. Walang katiyakan pero worth the risk ang pagmamahal. Continuation po ito ng Pink era ni Mackie while blending sa alternative pop vibes ni James. Available na ang Lock sa all streaming platforms. Mapapanood naman si James Reid dito sa TV5 sa seryeng Someone Someday, weeknights 8:45 p.m. Etong matindi, LSS ang hatid ng newest single ng Kings of P-pop na SB19 na sa Lollapalooza pa nag-debut. At ang mga fans club na 18 at Agase excited sa posibleng collaboration ng SB19 at GOT7 member na si Mark Tuan. Narito po ang Frontline Showbiz Report. Form sa entablado ng Lollapalooza sa Chicago sa Amerika. Pasabog na debut. Pero eto pa nga,
Sasabog na rin daw ang puso ng mga agase at ng 18 matapos mag-trending ang picture na ito ng SB19. Hinihinala kasi nilang si Mark Hwan ng South Korean boy band na GOT7 ang kasama ni na Justin at Stel sa litrato. May tattoo raw kasi na hugis puso ang lalaking nakatalikod at nakasuot ng SB19 lawless shirt. Kagaya raw ito ng kay Mark Hwan. Say ng fans, what is the meaning of this? Collab na ba ito ng GOT7 at SB19? At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Biyernes. Happy weekend po mga kapatid. Ako po si Jeremy Wrightson. Happy weekend! Happy weekend. Ay, ano ka sasay mo? May rollback daw? May rollback. Oo, malaki ba? Malaki? Kakarampot eh. 80 centavos saka 50 centavos. Ba yan? Pero ito, baka pa, mabawi pa yan next week. Hindi pa rin sigurado, kakarampot na nga lang. Oo. Kasi mga nagbabakbakan na naman eh. Ayan na nga, kasabay niyan eh. Traffic today, Friday. Super traffic. Grabe ho ang traffic. Payday Friday naman kasi. Yung bulag pa kanina. Oo, Sabay-sabay pa, no? sweldo. Oh, dahan-dahan lamang po ha. Ang paggasta. Basta i-enjoy nyo ang inyong hard-earned money. Use it wisely. Correct. Kasi importante, masaya tayo. Yes. Saka safe. Safe tayo lagi. Abangan nyo kami ulit sa Lunes dito po sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.